Finally, after 10 years ay nakauwi ulit kami sa probinsya ng Torel, Looc, Romblon, kung saan ang pamumuhay ay simple lang. At umuwi kami dito para sa 18th birthday ng sister-in-law ko. July 23, Thursday, ay bumiyahe na nga kami pa Batangas Port at napansin ko na payapa lang ang klima at konti lang ang pasahero. At 4 PM ay pinakit na kami sa barko at pagdating ng 5 PM ay pumalaot na kami. After 9 hours na biyahe ay nakarating na nga kami ng Puktoy Port sa Udjongan. Konting pahinga lang at naganda na kami para sa gaganaping birthday bukas. Pagdating ng hapon, biglang umulan. At ano bang magandang gawin kapag umuulan? Siyempre, ang magpainit. Kinabukasan nga ay busy na ang lahat. May nagluluto, may nag-iigib at may naglilitsyon. Bago mag-umpisa ang birthday, dumating din ang grupo ng vloggers dito sa Romblon. Happy birthday, Princess! At syempre, may kanya-kanya din silang regalo para sa birthday celebrant. At kung ano ang kanyang birthday wish? Anong wish birthday wish ko po ay magkaroon po ng masayang pamilya at okay na po si Mama at si Papa. Maya-maya nga ay nagsimula na ang kainan. Nakakatuwang tignan na ganito karami ang bibisita kapag birthday mo. Mapasala at kusina, puno ng tao. Napaka-espesyal din ng araw na ito dahil minsan lang mangyari na magsama-sama at mabuo ang 10 magkakapatid. At di pa dito natatapos. Dahil kinabukasan ay nagkayaan naman mag-swimming ang buong mag-anak sa isang farm resort para mas masulit ang bakasyon at minsan nilang pagsasama. At dahil na rin sa isang bagay, ang mapagbati ang kanilang mga magulang sa matagal nang hindi pagkakaintindihan. Naging mahaba at emosyonal ang naging usapan ng pamilya. At sa tulong ng mga anak at request ng birthday celebrant ay nagkaayos at nagkabati na rin ang kanilang mga magulang. Kinabukasan ng hapon ay napagkasundoan ng magkakapatid na mamasyal at tumambay sa Fish Sanctuary ng Looc. Konting kainan at picturan. Sa paglipas ng araw ay wala na kaming ginawa kundi mag-rides, mamasyal sa beach at port, manungkit ng mangga, uminom ng sariwang sabaw ng buko, kumuha ng panggatong, mamasyal sa park, mag-boodle fight at mamili ng pasalubong. At eto na nakakalungkot na parte. After 7 days ay nag-prepare na kami para sa pagbalik ng Maynila. Para harapin ulit ang tunay na realidad at hamon ng buhay na iniwan namin sa Manila. Maikling panahon man ng bakasyon namin ay siksik ito sa alaala na di namin malilimutan.